ang Vermont, United States, isang lugar sa Northern Eastern America kung saan mas marami pang puno kaysa chismosa, mas marami pang farm kaysa building, at bawat season parang may bagong pakulo ang kalikasan. Dito ginagawa ang ilan sa pinakaswabing maple syrup sa buong mundo. Yung tipong natikman mo, mapapabaktambling ka sa sarap. Pero ang pinakaastig at solid dito, hindi lang yung mga tanawin na nakikita ng mata mo, yung ganda ng paligid, yung lamig ng hangin, lahat yun bonus na lang. Ang totoong kwento dito ay yung mga tao, kung paano sila namumuhay ng payapa, simple at walang arte sa gitna ng lahat ng ganda ng kalikasan. Sa Vermont, ang bida ay hindi skyscraper, hindi mall, hindi billboard ng politikong pinayaman ng mahihirap. Ang bida dito, kalikasan. Mga burol na puno ng makakapal na puno, mga kalsadang parang gustong lamunin ng gubat, mga bayan na hindi mo kang pinilit itayo. Pag nag-drive ka rito, mapapansin mo agad ang linis ng view. Walang higanting ad na parang gusto kang utusan bumili ng kung ano-ano. At dahil ilang dekada na nilang pinili na protektahan ng view, nananatiling buo ang relasyon ng tao at kalikasan. Bawat liko ng kalsada may bagong eksena. Hindi kailangan ng special effects, hindi kailangan ng drone shot para gumanda. Yung mismong paligid pang dokumentary na agad. Makikita mo ang mga bahay na gawa sa kahoy, mga bubong na palhis, hindi dahil cute lang tingnan, kundi dahil kailangan nilang labanan ng snow, lamig at biglang pabago-bagong panahon. Dito hindi lang papormahan ng bahay, hindi lang pakitang gilas. Hindi sila nagtayo ng bahay para mag-flex sa kapitbahay. Hindi kailangan ng 3 poste, 10 ilaw at gate na parang entrance sa resort. Kailangang matibay, kailangang praktikal, kailangan handa sa bagsik ng winter. Dito ang snow parang nanay mong galit. Babagsak ng todo, tatakpan lahat, tapos wala kang magagawa kundi maglinis. Kaya yung mga bubong nila pahilis, para hindi tambakan ng snow hanggang sa magmukhang cake ang bahay. Yung mga kamalig, bakod at lumang struktura sa gilid ng bahay, hindi yan palamuti lang. Bahagi yan ng buhay farm, bahagi ng araw-araw na diskarte ng mga tao. Isa ang Vermont sa mga lugar sa Amerika na hindi siksikan. Hindi yung tipong paglabas mo ng bahay, may makakasalubong ka na agad. May mga lugar dito na mas marami pa ang farm animals kaysa tao. Ibig sabihin, mas mataas pa ang chance mo makakita ng baka kaysa makakita ng tambay sa kanto. At hindi yan insult to bossing, blessing yan. Kasi sa mundo ngayon na puro ingay ng motor, notification, traffic at kapitbahay na nagbibidyoke kahit Martes ng umaga, ang Vermont parang pahinga. Tahimik, presko, maluwag pa sa nasakyan mo kagabi na jeep. Ngayon, pag-usapan natin ang hari ng Vermont, ang maple syrup. Hindi ito basta syrup na kinuha sa supermarket. May proseso ito, may timing, may drama, may waiting game. Sa dulo ng winter, kapag malamig pa ang gabi pero medyo lumalambot na ang araw, doon nagsisimula ang magic. Ang maple tree naglalabas ng sap, katas ng puno, pero hindi yan basta lalabas dahil inuutusan mo. Hindi yan empleyadong pwede mong sabihin ng asap. Kailangan sakto ang lamig, sakto ang init, sakto ang panahon. Pero ang pinakasikat na showtime ng Vermont ay ang taglagas. Dito nagwawala ang kulay ng kalikasan. Yung dating green na bundok biglang nagiging pula, orange, dilaw, gold. Parang nagfesta ang mga dahon at lahat naka-costume. Bawat kalsada nagiging postcard. Bawat puno parang may sariling spotlight. Bawat bundok parang sinabuyan ng magic dust. At habang naglalakad ka sa mga tuyong dahon,
May tuyog na parang crispy chicharon. Kapag taglagas, maraming turista ang pumupunta rito. Siyempre, gusto nilang makita ang kulay. Gusto nilang magpa-picture. Gusto nilang maramdaman na main character sila habang may dahong lumilipad sa likod. Pero kahit dumami ang tao, hindi nagiging basag ang vibe. Hindi nagiging palengke, hindi nagiging perya. May harvest festivals, may local markets, may music, may pagkain, may mga nagkwekwentuhan. Dito ang festival ay community. Totoong samahan, totoong pagkain, totoong tao, hindi puro paandar. Sa mga bayan ng Vermont, ang buhay parang mabagal pero may dating. May mga maliit na plaza, may wooden shops, may cafes, may taong palakad-lakad lang. Kapag maganda ang panahon, lumalabas ang mga tao, nagbubukas ng pinto, nagbubukas ng bintana, nakikibalita. Yung usapan dito minsan nagsisimula lang sa ganda ng panahon, tapos mamaya napag-usapan na nila ang ani, snow nung nakaraang taon, bagong keso sa market, kapitbahay na nagpalit ng bubong at aso ng kapitbahay nilang feeling mayor. Pagdating naman sa pagkain, hindi puro fast food. Dito malapit ang pagkain sa pinanggalingan. Sa farmers market, makikita mo mismo yung gumawa ng kinakain mo. Hindi yung pagkain na dumaan na sa 7 warehouse bago dumating sa plato mo. Sa lakes at rivers ng Vermont, iba rin ang eksena. May nangingisda na parang walang problema sa mundo. May naglalakad sa shoreline. May nakaupo lang habang pinapanood ng tubig. At doon mo may isip na pwede pala mabuhay ng hindi laging may notification. Sa umaga, ibang klase ang liwanag. Sa hapon, nagbabago ang kulay. Walang pasabog, walang ingay, walang dramatic background music, pero dama mo yung buhay. Tahimik pero hindi boring. Payapa, simple pero may dating. At dito, natural lang ang outdoor life. Maglakad, magbike, magtrail, tumambay sa open space, lumanghap ng hangin na hindi amoy tambutso. Hindi lang relo ang sinusunod ang panahon, ang liwanag at galaw ng paligid. Walkable ang streets, may green spaces, yung bawat bakanting lupa hindi ginagawang parking lot o kondo. May balanse, may respeto, may limitasyon. At hanggang ngayon ramdam mo yung usapan na yon. Sa kultura naman may sariling angas ang Vermont. Hindi maingay, hindi show off, at walang entrance fee na nakakagulat. May gumagawa ng kahoy, may nagpipinta, may ceramic artist, may writer. Ramdam mo na ang gawa ng tao konektado sa lugar. Ang Vermont ay hindi lang lugar sa Amerika. Hindi lang siya magandang background. Hindi lang siya maple syrup. Hindi lang siya autumn leaves. Hindi lang siya farm at snow. Ang Vermont ay paalala na pwede palang mabuhay ng hindi laging nagmamadali. Pwede palang maging simple pero hindi boring. Pwede palang tahimik pero may kwento. Pwede palang umasenso nang hindi binababoy ang paligid. Yan ang Vermont. At kung nag-enjoy ka sa episode natin ito, like, share, subscribe. Shout out Vivian Dalagan, Biyaherong Kargador, Uncle Tim at Rapson ng Sarangani, Francisco Tambal from Tansa, Cavite, Michael Tabada from Albarsab, Dubai, Project D from Cebu City, Chungak Nebrida family from Lupao, Nueva Ecija, Kabarber Selmo Vlog ng Tondo, Manila, Rica Layos ng Taguig City, Odette Larote from Saudi, Rica Lopez from Saudi Arabia, Mama Lot at Momini ng PPC, at kay Romelia Demersel Tabangi from Isle of Man. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.